Glory to God, glory to Christ Jesus. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kamusta po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? God. Maging... Paangkalooban, maginhawa, at matagumpay. Kaya thank you Lord sa isang linggong nagdaan po uli na narito po kami uli sa iyong tahanan. Kung may mga baguhan po tayo, atin pong dalhin dito sa harapan at atin pong i-welcome. Darating. Hello. Okay. Wala po talaga. Kung wala po, ay... Kayo po. Anong joyful mo? Process mo. Gusto ko yun. Hello sister, punta kayo dito first time niyo po ba? First time niyo po sa Thursday group? Pakilala po kayo namin. Hali po kayo. Huwag kayo mahiya. Sige na. Halik kayo. Walang mag-assist kasi ng workers. Okay, kung wala po, ay dadako po tayo sa pagpahayag ng kabutihan ng ating Diyos sa ating buhay. Sino po ang unang magpatutuo sa kanyang sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Hello? Araw-araw po, everyday, sa ating pagising ay isang malaking blessing na po. Kaya po, tara na po, magpatuto kay Lord. Pangunahan ko na po, ako gusto ko mag-share. Maraming salamat po Panginoon sa biyaya at kalakasan araw-araw po. Naka-receive din po ako ng himala ni Lord nung last Tuesday. Na kita po ako ni Amo na namilipit pa ako sa sakit ng ngipin. Pagising niya, how are you? Sabi ko, Ma'am, it's too painful, sabi ko. Sabi niya, okay, you can call the doctor for appointment. Sabi ko, yes ma'am, later on, around 10. Sabi ko, still close the clinic. Sabi ko, okay. Then, talagang nakita niya na sakit talaga yung ngipin ko. Sabi niya sa akin, sabi niya, I pray for you. Sabi niya, okay ma'am, thank you. Sabi ko. Then, pinag-pray niya po talaga niya kung anong heart desire ko, anong nararamdaman ko. Later on, nagulat ako, first time ko na I pray for you. Sabi niya, gulat ako. Sabi ko, okay ma'am. Sabi, tapos, yun na, sinimula niya yung prayer. Tapos, pag sinabi niya kung anong desire ko, na i-hail ni Lord kung anong nararamdaman ko. Tapos, after that, ni-declare niya nga, pain leave. Sabi ni Amon, pain leave. Ay tapos din claim ko, I claim it Lord. Amen. Naramdaman ko po talaga na parang lumipad yung sakit ko. Yung sakit ng ngipin ko, Lord. Lord, thank you. Sabi ko, thank you very much. Sabi ko na first time ko na encounters na naranasan kay Amo na ganun pala powerful din pala sa prayer. Kasi yun na talagang pag-rooted tayo kay Lord, rooted tayo sa lata ng Diyos, talagang manahan po talaga ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya thank you Lord, thank you sa mabait at maka-Diyos kong mga amo po Panginoon. Maraming salamat at salamat po Panginoon sa lahat na mga biyaya at kalakasan na aking natatanggap sa araw-araw po Panginoon at sa
sa proteksyon mo po sa aming buong pamilya at sa aking mga amo. Thank you, Lord. Thank you. Maraming salamat. Hello, mayroon pa po ba? O si Sis Maribel, thank you. Glory to God. Thank you, Lord. Ibabalik ko lang ang papasalamat kay Lord, kay Yahweh. Bago kasi ako naging ganito, naging lector, dito sa Hong Kong, lector na ako sa Pilipinas. Kaso, 12 years na vacant ako, bakante na ako, 12 years kasi galing ako ng Malaysia, tapos tumungtong ako ng Hong Kong, wala na, matagal na. Ngayon, nung ni Father sa akin, kasi ang plano ko noon, sabi ko, two choices talaga ang pipiliin ko. Kung hindi ako matanggap ni Father bilang isang lector commentator, dito ako sa choir. Kasi dalawa talaga ang pinag-anuhan ko. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na. Holy Spirit, bahala ka na sa akin. Kung nararapat ako dito, ilagay mo or sa choir. Kasi meron nagme-message sa akin na may practice kami sa Tinhaw. Pwede ba pagkatapos ng join ka sa amin, mag-practice ka, audition, sabi. Hindi ko sinagot kasi inisip ko pa muna, kasi inisip ko yung mag-lector ako or mag-choir. Parang nagdadalawa yung isip ko noon. Kaya nung nag-seminar kami kay Father, yun nga, may sinasabi siya, ganito, ganon, tapos kinomission kami. Bago ako kinomission, nag-pray ako doon, sabi ko, tinuruan kasi si Sis Ina, tinuruan siya ni Father. Sabi niya, iba yung sa altar server at saka sa lector. Yun, kampante naman ako. Yun pala, tinuro niya sa akin yung sa Bible at saka sa Ordo, yun. Parang wala akong, noon, kasi parang lutang ba? Parang wala ka talaga. Kasi iba yung pag-seminar namin doon sa Pilipinas Marami kami. Mayroong Commonwealth, may Novaliches, may Fairview. Isang kami doon sa seminar na yun, seminaro, marami kami. Kaya hindi kami inisa-isa. Dito ako nabigla dahil ako lang mag-isa. Kaya no idea ako dahil hindi tinuro sa amin yung paghawak ng ordo, ganon. Kasi take note lang kami ng take note Tingin kami kung sasabihin nung sinusulat lang namin. Siyempre 12 years na ba naman? Hindi nakalimutan ko na. Kaya yun, parang wala akong idea. Ito naman si Father, hindi ko na ikwento para hindi tataas, no? Kaya yun, ang sabi ko, Lord, dinala mo ako dito, kung okay man ako dito kay Father, ikaw nang bahala. Kung hindi naman, doon ako sa choir. Yun talaga ang ko. Pero napaka-bless ko, ang lakas ng Holy Spirit, parang ang lamig ba, yung naramdaman ko, napakalamig. Tinanggap ako ni Father. Kumuha siya ng papel. 2 papel yun. Akala ko para sa mga sa altar server yung 2. Sabi ni Father, kulang ng 1. Yun pala yung sa akin, yung babasahin ko. Sabi ko, ay, sarap. Tatanggap ako ni Father. Thank you, Lord, nakaganon talaga ako. I'm not expected talaga na ganon na papayagan ako ni Father maging lector dito sa St. Joseph Church. Kaya thank you, Lord, for your guidance and thank you sa Holy Spirit na napakalakas mo talaga sa akin. Salamat talaga sa lahat. Amen. Glory to God. At nadinig ni Lord yung aming panalangin na madagdagan po ang aming altar server at lector. Mga sisters, maglingkod po tayo ayon sa ayon kalooban at kalooban ni Lord. Amen. Kaya dadako na po tayo sa ating panambahan at sa pagpapahayag po ng babuting balita, ihahayag po sa atin ng ating disciple preacher, Brother Edgar Relacio, and praise and worship, kasama po ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hongkong na pangungunahan po ni Sis Miles. At opening prayer po ni Sis Shirley. Maraming salamat. Mga kapatid, mag-stay po tayong lahat. Taas po natin mga kamay. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amang Diyos makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, muli marami pong salamat sa araw na ito na kami po ay muli mong tinipon upang kayo aming papurihan, pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Lord, muli dinudulog po namin ang aming mga sarili, humingi po kami ng kapatawaran
sa lahat ng aming nagagawang pagkakasala sa oras, sa isip, salita at sa gawa, sa aming kapwa at higit sa lahat sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, hugasan mo po ang aming mga puso, higit sa lahat, ang aming mga kaisipan upang ng kabanal-banalang dugo ng Panginoong Jesucristo upang kami malayang makadulog sa iyong banal na harapan na may kababaang loob at may kalinisan. Panginoon, marami pong salamat sa kapatawaran na ginawad mo sa amin sa oras na ito. Lord, itinataas po namin lahat ng aming gagawin sa buong maghapon, lalong-lalo na po ang iyong banal na gawain. Panginoon, dalangin po namin na ang ihahayag na mabuting balita ng aming kapatid na si Brother Edgar ay tumimo sa aming mga puso at maisabuhay namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. At ganoon din po, Panginoon, dalangin po namin ang lahat ng aming mga kahilingan ay iyo pong tutugunin ng naayon sa iyong kalooban at sa panahon na iyong itinakda. Panginoon, at amin pong inaangkin ang katagumpayan ng gawain at ang katugunan ng aming mga kahilingan sa oras na ito. Wala po kaming may babalik sa iyo, kundi ang aming taos-pusong papuri at pasalamat, pagluwalhati at magpakailan pa man. Amen, amen. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pag-welcome ng Holy Spirit. Taas po natin ang ating mga kamay. Welcome po natin ang Holy Spirit. Handa na pa kayong sumayaw at magpuri sa ating Panginoon? Handa na pa kayong lumipad? At ipahayag mabuting balita ng ating Panginoon? Amen! Amen! Ang natahanda na sumayaw sa ating Panginoon. Amen! Amen! Katulad ng mga agila tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Katulad ng mga agila. Katulad ng mga
dakila tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, umayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magsaya, kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon, di na uso ang magbaslay. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magpuri sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tapusin na. Itong panahon, ito ang panahon, di na uso ang magbaslay. ito ang panahon, Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magpuri sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tapusin na. halika na, Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magsaya, kalakasan sa presensya niya. halika na, Halika na, umayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magsaya, kalakasan sa presensya niya. kalakasan, Kalakasan sa presensya niya. kalakasan, Kalakasan sa presensya niya. sa presensya ng Panginoon, tayo ay may kalakasan. Amen? Amen. At sa oras pang ito, mga kapatid, patuloy po natin ito sa ating mga kamay at patuloy po natin papurin ating Panginoon sapagkat siya lamang ang tunay na Diyos. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig.
Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Hallelujah. 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 And now let us sing, Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing, Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul.
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai, we will praise and lift you up, El Shaddai. Through your love and through the blood, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, the sun, the sea, through thy love, through the outcasts of the east, you are the God who liveth cease. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai, we will praise and lift you up, El Shaddai. Aming Panginoong Heso Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalan higit sa lahat ng pangalan, Panginoon ng mga Panginoon, purihin ka magpakailanpaman. To thy age you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah was to be, though your word could make the man, they just could not understand. You must also what was done to the beauty of your Son. I will praise you till I die. El Shaddai. Ama naming makapangyarihan sa lahat, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Heso Kristo, ang aming Panginoon na tanging tagapagligtas, muli, Ama, naririto po kami, patuloy na lumalapit sa iyong banal na harapan at nagpapasalamat, O Diyos, sa biyaya ng buhay na ibinigay mo po sa amin at kalakasan sa araw na ito. Patuloy namin ang buhay naming taglay ay pinagkakatiwala sa iyong banal na kalinga. Ang iyong liwanag ang siyang gabay po namin na siyang patuloy umaakay sa amin, O Diyos, papalayo sa anumang kasalanan, papalayo sa anumang kasamaan, at patuloy amang makapamuhay ayon sa iyong banal na katlooban.
Kaya dalangin namin, Ama, sa araw po na ito, ang liwanag na nagmumula po sa iyo, ang siyang patuloy naming dalangin, maging tanglaw ng aming puso't isipan, upang ang lahat ng aming magawa sa araw na ito, maayon sa iyong kalooban at magiging kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Patuloy dakilan, Diyos, kaming dumadalangin na sa mga sandali pong ito, mangusap ka po sa amin. Ang mga salita mong magbibigay sa amin ng kalakasan, salita mong pinagmumulan ng buhay na walang hanggan, salita amang hinihiling namin, maitanim sa puso namin sa araw po nito, salita na magiging buhay namin sa araw pong ito. Dakilan Diyos naming nasa langit, ikaw ang may wika, nais mo na kami ay maging ilaw ng sanlibutan ito, upang ang sinumang nasa kadiliman ay madala namin sa iyong liwanag. Kaya hinihiling namin, dakilang Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong liwanag. Salamat dakilan Diyos, dinggin mo nawa ang dalangin o Diyos ng bawat isa at ipagkaloob dakilang El Shaddai sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon at diriwan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na. Ngayon ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Lagi na siyang kasama sa hirap at ating awan. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Purihin natin ang Panginoon.
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata ay 18, simula mga talata 35 hanggang sa susunod na mga talata. Malapit na sa Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus sa taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasaunahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, glory to God. Kamusta na po kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Matagumpay na ba tayo? Amen. Lahat ng matagumpay na pwede nang maupo. Muli po isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat at salamat sa isang matagumpay na araw na ibinigay sa atin ng ating dakilang Alsaday na tayo po'y matagumpay na nakarating ngayon sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos upang patuloy na kung saan ay mapakinggan natin ang salita po ng Diyos at ang paghahari ng Diyos ay mamalagi sa atin at tayo mamalagi sa paghahari po ng Diyos. Amen? At sa hapon po na ito, mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, meron ba kayong ibig hilingin kay Lord? Sino merong ibig hingin po sa Kanya? Sabi ni Lord, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Ang sabi niya doon sa bulag. Amen? Sinabi ng bulag yung kanyang nais sa ating Panginoong Jesucristo at ang sabi ng Panginoong Jesus, mangyayari ang hinihiling mo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, mangyayari ang hinihiling mo. Naniniwala po kayo? Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Dito po sa Ebanghelyo po natin, nung sandali po na yan, ayon sabi po rito, ang Panginoong Jesus ay papunta sa isang bayan ng Jericho at nung malapit na siya roon, may nadaanan siya na isang bulag na kung saan ay nagpapalimos ang bulag pong ito. At naramdaman ng bulag nung sandali na yan na tila baga ay ang mga tao po ay nagkakagulo. Nagkakagulo yung mga tao, nararamdaman niya. Kaya nagtanong siya kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid kasi hindi niya naman alam kung ano ang nangyayari. Kaya nagtanong siya kung anong nangyayari at ang sabi po ng mga tao sa kanyang paligid, dumaraan si Jesus. Amen? Dumaraan si Jesus. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, maraming mga pagkakataon na dumarating sa atin ang pagpapala. Amen? Maraming pagkakataon na may mga pagpapalang dumarating sa atin
na ang papalang na dumarating ay nagiging tunay na pagpapala ito dahil nakikita natin at nalalaman natin yung mga pagpapalang iyan kapag dumarating sa atin. Amen? Kaya kapag alam mong dumarating ang pagpapala, talagang hindi mo palalampasin iyan. Amen? Talagang sisikapin mo na ang pagpapalang iyan ay lubos na makamtan po natin. Subalit alam po natin, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakapag dumarating ang pagpapala ay talagang nakakamta natin. Minsan may mga pagpapalang lumalampas sa atin. Di po ba? Minsan may mga pagpapalang nalalampasan tayo kasi minsan hindi po natin nakikita, hindi natin nalalaman na pagpapala na andyan na pala. Di po ba? Minsan may kwento nga po, maalala ko itong kwento, sabi nila ay dahil sa isang tao may pananalig sa Diyos, dumating po ang panahon na sa lugar nila ay tag-ulan, tapos nagkaroon ng baha sa lugar nila. Nung tumataas na ang tubig, ay tila baga malapit lang lagpas ang tao yung baha, may dumaan na bangka at ang sabi sa kanya, halika na, sumakay ka. Ang sabi ng taong iyon, hindi na, nananalig ako sa Diyos, ililigtas ako ng Diyos. Ngayon tumataas yung baha, para po sa iwag malunod, umakyat siya sa bubong ng bahay nila. At nung naruroon sa bubong ng bahay nila, may dumaan na helicopter. At ang sabi sa kanya, kumapit ka sa tali, sumakay ka na. Sabi niya, hindi na kailangan, nananalig ako sa Diyos, ililigtas ako ng Diyos. Patuloy na umulan, lumalakas ang ulan, pati yung bahay nila ay lumubog. At lumagpas ulit sa bahay nila, lagpas tao yung baha, wala na siyang makakapitan, wala na siyang matutungtungan, kaya yung taong iyon ay nalunod. Bakit nalunod? Kasi lahat ng pagpapala ando doon na lumampas pa. Amen? Pinalampas niya nung oras po na yan. Pero ang Diyos hindi nagkukulang. Ando doon na, di po ba? Na sa oras dumarating ang mga pagpapala na alam po natin, alam ng Diyos na kailangan natin. At dito po sa kalalagayan po ng bulag nung sandali po na yan ay napag-alaman niya na si Jesus ay dumarating doon sa lugar na kanyang kinaroroonan. Kaya nung naramdaman niya na naroon ang ating Panginoong Jesucristo, ang bulag po na ito ay sumigaw. Sumigaw yung bulag na ang sabi niya, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Mahabag po kayo sa akin. Para sa bulag, pagpapala ito sa kanya. Yung pagdating ni Jesus doon sa kanyang kinaroroonan, para sa kanya pagpapala ito. Kaya tumawag siya at sumigaw na ang sabi niya, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinasaway siya ng mga tao. Pinatatahimik at ang sabi ng mga tao ay, tumahimik ka, huwag kang maingay. Pero yung bulag, dahil ayaw niyang lumagpas yung pagpapalang iyon, ayaw niyang lampasan siya ng pagpapalang iyon na natatanaw niya sa ating Panginoong Kristo, ang sabi niya, anak ni David, huwag niyo akong lampasan, dito lang ako. Amen? Sumisigaw siya paulit-ulit na kung saan mas lalo niya pang linalakasan ang kanyang sigaw, na kung saan ay buong pananalig na tinatawag niya ang ating Panginoong Jesucristo na huwag siyang lampasan. Amen? Dahil alam niya, ang dala ni Kristo sa pagdating sa lugar na yon ay pagpapala na kailangan niya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit pinatitigil siya ng mga tao, hindi siya tumitigil para yung pagpapalang iyon ay huwag lumampas sa kanya. Tumigil nga ang Panginoong Jesus at tinanong siya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, nung tumigil ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, anong ibig mong gawin ko sa iyo?
Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Ang sabi ng bulag, ibig kong manumbalik ang aking paningin. Kasi yun ang kanyang kailangan. Amen? Ibig kong manumbalik ang aking paningin. Ibig po'y patanaw sa atin, dati siyang nasa liwanag. Amen. Dati siyang may taglay na liwanag, nakakakita po siya sa isang salita, dati po siyang nasa liwanag, pero maari nung oras na makikita natin, naroroon na siya, nasasadlak ang buhay niya sa kadiliman. Amen? At na dahil nasasadlak sa kadiliman ang kanyang buhay, yan po mga kapatid ay makikita natin, hindi kaya, hindi alam ng bulag na ito kung paano siya babalik sa liwanag. Hindi niya alam kung paano ibabalik ang kanyang buhay sa liwanag. Subalit nung sandali pong iyan, yung bulag nito araw-araw ay namamalimos. Namamalimos po siya na tila baga ay nais niya na ang kanyang buhay ay mabigyan ng liwanag sa pamamagitan ng mga habag na inaasahan niya, pagmamahal, tulong ng mga tao, araw-araw na kung saan dinaraanan siya at maari ay pinagkakalooban siya ng kanyang hinihinging limos. Amen. Na sa pamamagitan ng mga limos na yon, pagmamahal ng mga taong iyon, maari hinahanap niya na isang araw, lahat iyon ay makatugon naman lang sa kanyang pangangailangan o magbigay sa kanya ng liwanag. Subalit alam natin na ang habag ng tao ay hindi sapat. Amen. Para maibigay sa atin ang ating tunay na pangangailangan at nung sandali na yan, nakita po ng bulag na ito, husay niya nakita ng bulag. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba? Kung hindi man nakita, natanaw ng bulag. Amen. Pinaniwalaan ng bulag na ito na yung liwanag na kanyang kailangan ay makakamtan niya kay Jesucristo. Hindi niya alam kung paano siya babalik sa liwanag, pero naniniwala siya sapat ang tulong ni Jesucristo para maibalik siya buhat doon sa kadiliman na kanyang kinasadlakan pabalik sa dating liwanag na mayroon siya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na minsan dumarating din sa buhay natin, nasasadlak din po tayo sa kadiliman. Amen? Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, paano po nakabalik sa liwanag ang bulag na iyon? Kayo po ba'y nasa liwanag na? Nakakita na ba kayo ng liwanag? Tumingin lang kayo sa harap. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Ang sabi po sa aklat po ng Genesis, kabanata po ay 1, talata 1 hanggang 3, may sinabi po roon, nung likain ng Diyos ang daigdig na ito, ang sabi nga po, ang daigdig ay, ang lupa o ang daigdig ay nababalot pa ng dilim. Ang kalaliman ay nababalot pa ng dilim at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Ang sabi po riyan. At ang sabi po ng Diyos ay magkaroon ng liwanag. Ay anong sabihin niya magkaroon ng liwanag? Nagkaroon nga ng liwanag sa daigdig pong ito. Nagkaroon ng liwanag dahil tinawag niya yung liwanag. Amen. Kaya nung tawagin niya yung liwanag, dumating ang liwanag at nagkaroon ng liwanag dito sa daigdig po nito. Ito rin ang ginawa ng bulag. Tinawag niya ang liwanag. Kaya sa nagkaroon muli, nakabalik siya sa liwanag, nagkaroon ulit ng liwanag sa buhay ng bulag kasi tinawag niya yung liwanag. Amen? Ang sabi po diyan sa ang sabi po sa sulat po ni San Juan, kabanata po ay 1 at talata po ay 4, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinapahayag po dito sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata 1 at talata po ay 4 at talata po ay 5, na kung saan mga kapatid, ito ang sinasabi, mula sa Kanya
ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagagapi ng kadiliman. Amen? Sino yung liwanag na yan? Ang sabi, sa pasimula pa'y naruroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagagapi ng kadiliman. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo at ang ilaw po dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yung tinatawag ng bulag ng oras na yan ay liwanag. Amen. Liwanag na kailangan niya na tanging makakamta niya lamang sa ating Panginoong Hesus Kristo. Maraming mga suliranin sa daigdig po na ito na hindi kayang minsan tawag po nito mabigyan ng mga tao ng solusyon mga problema. Mayroon po sa buhay ng tao sa daigdig po nito na tila baga ang tao sa gitna ng mga problema walang nakikitang liwanag o pag-asa. Amen? Pero ang bulag na ito may nakita. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At nais ko pong iparating sa inyo na kung ano ang nakita ng bulag, makita din natin. Amen. At yung nakikita ng bulag ng sandali na yan, yun ang kanyang tinawag sapagkat yun ang inaasahan niya na kung saan mangyayari sa kanya. At ang liwanag na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi sa aklat ng Gawa, Kabanata 2, talata po ay 21 at sa aklat sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 10 at talata po ay 13. Ang sabi po dyan, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Amen. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Pag sinabing maliligtas, maari naruroon ka sa isang kalalagayan na kung saan isang panganib na tila bagay kadiliman para sa iyo, kalalagayan na tila bagay wala kang pag-asa. Amen? Subalit ang sabi po dyan, sa oras na tayo naruroon sa ganong kalalagayan, may isang pangalan na dapat tayong tawagan. Amen? Sa gitna ng kadiliman ng buhay natin, may isang pangalan na pwede nating tawagan. Walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito yung tinawag ng bulag na nagdala sa kanya ng liwanag. Amen? Kaya anumang problema mayroon ka ngayon, magliliwanag iyan. May liwanag iyan na katapat mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, sister, bata ka pa. May pag-asa ka pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Natuwa sila sa natanaw nilang pag-asa. Walang imposible kay Lord. Hindi po ba kaya ibigayan ng Panginoong Hesus? Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talatay 18, ang sabi po roon, ang sabi ng Panginoong Hesus, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, bago iyan mapuot sa inyo, napuot na iyan sa akin. Kung kayo'y sa sanlibutan, iibigin niya kayo. Amen? Kung kayo'y sa sanlibutan, iibigin niya kayo, ngunit dahil inalis ko kayo sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Ang pag-ibig mayroon ang sanlibutan ay isang uri ng pag-ibig na alam po natin, nagdadala sa atin sa kapahamakan. Amen? Nagdadala sa atin sa kapahamakan. Kung nagdadala iyan sa atin sa kapahamakan, yan yung pag-ibig na walang liwanag. Amen. Yan ang pag-ibig na walang liwanag. Kaya piliin nyo ha, siguraduhin nyo kapag umibig kayo.
Kapag may nag-alay sa inyo ng pagmamahal, siguraduhin yung may liwanag na dala iyan. Amen. Ang sabi po diyan, ang pag-ibig ng sanlibutan, kung kayo sa sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan. Subalit alam natin, ang pag-ibig ng sanlibutan ay nagdadala sa atin sa kapahamakan. At hindi nais ng Panginoong Jesucristo na ang sanlibutan po nito ay mapuno ng kadiliman. Kaya anong sinabi po yan? Nais ng Lord mapuno ito ng liwanag. At para mapuno ito ng liwanag, kinakailangan maghari sa daigdig na ito ang pag-ibig ni Kristo. Na ang sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, na ang sinumang manalig sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ibig sabihin liwanag. Amen. Dahil ang sabi po diyan, ang tunay na liwanag, mga kapatid, ang tunay na liwanag ay yung buhay na ibinibigay sa sangkatauhan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang liwanag na yan, ang sabi po, hindi iyan nagagapi ng kadiliman. Amen. Tinitiyak ng Panginoong Hesus na yan po ay magbibigay sa atin ng tunay na tagumpay. Kaya ang sabi po ay, ang liwanag ay uri po na kung saan ito po yung bunga ng katotohanan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, kung mananatili kayo sa aking mga aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan Kabanata 8, talata 12, ang nananalig sa akin ay magkakaroon ng liwanag at hindi na lalakad sa kadiliman. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Kristo. At ang sino po yung mga nananalig na yan? Ang sabi po, yan yung taong nabubuhay sa katotohanan. Amen? Kapag nasa katotohanan ka, may liwanag. Amen? Pero kapag wala ka sa katotohanan, malabo. Di po ba? Malabo po yan kasi hindi yan totoo. Mali yan. Di po ba? Kaya itong nais ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa po sa atin, tinawag ng bulag ng sandali na yan ang tunay makapagbibigay sa Kanya ng liwanag at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan, papurihan po natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah! Paano niya nagkaroon ng liwanag? Ang bulag na ito, nakamta niya ang liwanag na kanyang kailangan dahil tumawag siya sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, paano po niya nakuha o nakamtan ang liwanag? May isa pa po dito na nagiging paraan, nagiging daan para na makamtan niyang lubos ang liwanag na kanyang hinahanap sa kanyang buhay. At ito po ang sabi ng Panginoong Hesus, dalhin niyo siya sa akin. Amen? Dalhin niyo siya sa akin. May nagdala sa kanya sa liwanag. Amen? May nagdala sa kanya sa liwanag ng mga sandali pong iyon, mga kapatid, na minsan sa buhay po natin, masusumpungan natin ang liwanag kapag may nagdadala sa atin sa liwanag. Amen? Ang sabi ng isang bahagi ng kasulatan sa Ebanghelyo ni San Mateo at sa Ebanghelyo po ni San Lucas, ang sabi po riyan, kung ang aakay sa bulag ay bulag, saan sila mapupunta? Di ba? Ang sabi po, hayaan niyo sila sapagkat ang sabi po diyan, kung ang aakay sa bulag ay bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Amen? Mahuhulog sila pareho sa hukay. Kaya ang pwede lang umakay sa bulag, yung mismo na kung saan alam niya kung saan naruroon ang liwanag.
Ang tunay makakaakay sa bulag ay yung mismo nakakasumpong na rin ng liwanag. Hindi tayo mailalapit ng sino paman sa ating Panginoong Jesucristo kung mismo yung taong ito ay walang relasyon sa Kanya. Amen? Kung hindi kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang mga alagad, nung ang Kanyang mga alagad ay kausap ng Panginoong Jesus bago siya umakyat sa langit, ang sabi ng Panginoong Jesus sa Kanyang mga alagad, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Amen? Kung wala ka sa liwanag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo madadala sila sa liwanag ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ang utos ng Panginoon sa Kanya, mga alagad na kung saan nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, may relasyon sa ating Panginoong Jesus, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, kayo ang magdala sa kanila sa liwanag. Gawin niyo silang alagad ng liwanag. Amen? Tanong mo nga sa katabi mo, Sister, alagad ka ba ng liwanag? Ano sagot niya? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung alagad yan ng liwanag, magiging panatag ang loob mo. Bakit? Dadalhin ka niyan sa liwanag. Amen? Ilalayo ka niyan sa ikakapahamak ng bawat isa po sa atin. Kaya yan po ang nais po ng ating Panginoong Jesucristo na ang sabi po diyan sa Ebanghelyo po ni San Lucas, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 14, talata 15, ang sabi po, ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Kristo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Amen? Ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang taong nagmamahal sa ating Panginoong Jesus, nasa liwanag. Amen? Hindi siya nagkakamali ng dapat niyang mahalin. Hindi siya nagkakamali ng dapat unahin niya sa buhay niya. Amen? Bagkat makikita natin na ang tao na yan ay tunay na sa liwanag ng Panginoong Jesus na ang sabi diyan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata po 3 at talata po ay 21, ito ang pinapahayag po rito mga kapatid. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Na ang pagsunod sa Diyos ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Taas nga ang kamay ng mga nagmamahal sa Diyos. Palakpakan natin, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata po ay 5 at talata po ay 16, sinasabi po dito kung sino ang tunay na nasa liwanag. Ang sabi po, gayon din naman dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilawan sa harapan ng mga tao. Una po ay ganito, kayo'y ilaw ng sanlibutan. Kayo'y ilaw ng sanlibutan, hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Sa talata 16, gayon din naman dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at maluwalhati ang inyong amang nasa langit. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maaakay natin ang bulag patungo sa liwanag sa pamamagitan ng mabuting gawa. Amen? At ipinakita iyan nung mga taong nagdala sa bulag sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila hinayaan na manatili ang bulag na yon sa kadiliman.
Hindi nila hinayaan, bagkus makita natin, inabot nila ito at dinala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, magiging mamamalakaya kayo ng mga tao. Palapit sa ating Panginoong Hesukristo. At nais ng Panginoon, sabi niya, kayo ay ilaw. Amen? At yung ilaw na yan ay pagliwanagin natin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen. Pumalakpak nga pong lahat ng mabuti. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, bigyan niyo po kay Lord iyan. Alam niyo po, kahit tayo may pagkukulang, may kabutihang umiiral dyan sa puso natin. Amen? Ngayon, yung kabutihang umiiral sa puso po ng bawat isa, kapatid sa Panginoong Jesucristo, sa kabila ng ating pagkukulang, di po ba? May pagkukulang si sister, may pagkukulang si sister, pero may kabutihan sa puso ng bawat isa. Ngayon, yung kabutihan dyan sa puso ng bawat isa, mga kapatid, ay pwede iyan pumuno doon sa maaring pagkukulang ng isa. At yung kabutihan, maari meron siya, ay pwede ring makapuno sa iyong pagkukulang. Amen? Kung tayo po ang bawat isa sa atin, hindi natin ipagkakait yung kabutihang iyan at tayong lahat ay laging lang magiging handang at bukas na kung saan ay tingnan ang kabutihan mayroon sa isa't isa. Huwag nating tingnan kung anong mayroong pagkukulang sa isa't isa, kundi tingnan natin kung anong kabutihan mayroon siya na maari yan ang makakapuno sa ating pagkukulang. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na dapat makita po natin iyan para ang bawat isa po sa atin ay patuloy na mag-akayan papunta sa mabuti, papunta sa liwanag. Amen? Kasi kung titingnan mo lang dyan sa katabi mo, may pagkukulang dyan, ba't ka ba naman dyan makikinig pa? Di po ba? Ikaw nga rin may pagkukulang, pero ang tingnan po natin mga kapatid, may kabutihan yan dyan. Amen. Na kung ang titingnan natin, yung kabutihan meron siya, ang kabutihan meron din sa bawat isa, yung kabutihan na yan ang magiging daan para tayo mag-akayan sa mabuti. Amen. Sinong gustong maging mabuti, taas ang kamay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Itong masarap na usapan, usapang mabubuti. Di po ba? Pero nung araw, masarap din may usapan din tayong mabubuti. Puro buti lang. Pero ito ang usapan, makakabuti sa atin. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ibahagi natin sa bawat isa, yung liwanag, amen, na inilalagay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo po ba'y naliwanagan na? Sino po ang naliwanagan na? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Pero mas lumiliwanag ang tingin natin kapag busog, no? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Huwag kayong mag-alala, malapit na. Ang sabi po, ang taong naliliwanagan, nakikita niya ang kabutihang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Ang taong nasa liwanag o naliliwanagan, nakikita niya ang kabutihan na ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya yung taong nakakakita ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, taong natututong magsumunod sa ating Panginoong Jesucristo, taong nagpapasalamat sa Diyos, taong nagpupuri sa ating Diyos. At yan nakikita natin dito sa Ebanghelyo na ating binasa, na nung ang bulag na ito ay magkaroon na ng liwanag, sumunod na siya sa ating Panginoong Jesucristo at nung sandali na yan, nagpasalamat sa Diyos. Hindi mo magagawang magpasalamat sa Diyos kung wala kang alam na ginagawa ang Diyos na mabuti sa buhay mo. Amen? Pero kung nakikita mo araw-araw yung mabubuting ginagawa ng Diyos sa buhay natin, kahit anong daming pagsubok, problema sa buhay mo, masasabi mo pa rin, napakarami kong dapat ipagpasalamat sa Diyos.
Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Kristo. Paano mo magagawang papurihan ang Diyos sa buhay mo kung wala kang nakikitang mabuting ginagawa ang Diyos sa buhay mo? Kaya yung mga tao dito sa ating binasa, silang lahat ay nagpuri sa Diyos dahil doon sa nakita nila na mabuting ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang yung bulag ang nagkaroon ng liwanag ng sandali na yan, kundi yung mga taong nakakita ng kabutihang ginawa ng Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng liwanag na kung saan nung sandali na yan para dalhin ang puso nila upang ang Diyos ay papurihan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na minsan sa isang tao, minsan na wala pa sa liwanag ng Diyos, yung magpuri sa Diyos, ang sumamba po sa Diyos ay tila bagay aksaya ng panahon iyan. Ano mapapala ko diyan? Di po ba mukhang malaki kawalan sa buhay ko kapag inuna ko po iyan? Di po ba? Yan minsan ang tao, mga kapatid. Pero alam po natin, ang tao na natatanaw araw-araw sa buhay niya, kung paano gumagawa ang Diyos ng mabuti sa buhay niya, araw-araw ang tao na to hindi nawawalan, amen, ng mga awiting papuri sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri sa Diyos na kinakailangan tinatanaw natin araw-araw. Ano bang ginagawa ni Kristong kabutihan sa buhay ko? Kasi yung kabutihan na yan yung liwanag. Amen. Yan ang liwanag na galing sa Panginoong Jesucristo upang na kung saan ay yung mabuti patuloy po natin matutunan sa buhay natin gawin. May kwento na kung saan, ayon sa kwento, iramin ko yung kwento na yun na narinig ko. Ang sabi po sa kwento ay, may isang tao na kung saan ay nakakulong at habang siya'y nasa kulungan, nililitis yung kaso niya, ay wala namang matibay na ebidensya po na siya nga ang pumatay. Kasi ang kaso po ay siya ay may pinatay. Subalit dahil sa wala naman talagang matatag na ebidensya po o tatayo na saksi po para patunayan na siya nga po ang gumawa po noon, tila baga sa pag-usad ng kaso ay lumalamang na maaabswelto siya sa kasong iyon. Subalit dumating po ang pagkakataon na napakinggan niya ang salita ng Diyos. Sa kulungan na kanyang kinaroroonan ay may pangangaral na salita ng Diyos. At yung pangangaral na yon ng salita ng Diyos ay tila baga nagdala sa kanya ng liwanag. At yung liwanag na iyon na dala ng mabuting balita na kanyang napakinggan ay pumukaw ng puso niya na kung saan ang Diyos ay paglingkuran. Paglingkuran o maglingkod siya sa ating Diyos. Naiisip niya na nung mapakinggan niya ang salita po ng Diyos, naisip niya na bitawan yung kasamaan na ginagawa niya at maglingkod siya sa ating Diyos. Kaya ang ginawa po ng tao pong ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, nung humaharap na sila doon sa husgado o sa hukuman, ay ang kanyang ginawa, umaasa yung kanyang mga magulang na siya po'y makakalaya, maabswelto siya sa kaso kasi lamang na kung saan wala talagang matibay na ebidensya po na siya po ang may gawa po noon. Pero bago dumating ang hatol, mga kapatid, inamin niyang siya ang pumatay. Inamin niya na siya po ang pumatay at sinisi siya ng kanyang abogado, sinisi siya ng kanyang mga magulang, bakit niya inamin na kung saan makakalaya na siya. Pero ang kanyang sagot, gusto niyang makalaya. Diba? Kaya sabi nila, paano ka makakalaya? Inamin mo. Makakalaya ka na sana. Pero ang sabi niya, gusto kong makalaya
kasi gusto kong maglingkod sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yun ang liwanag. Ang tunay na liwanag, inilalayo ka sa kasamaan. Amen? Inilalayo ka doon sa kasamaan na kung saan ay naghahari po sa buhay po natin. At alam niya, hindi siya makapaglilingkod sa Diyos, hindi niya maitatalaga ang buhay niya sa paglilingkod sa Diyos kung wala sa kanya ang liwanag na iyon. At para taglayin niya ang liwanag na iyon, kinakailangan aminin niya yung kanyang nagawang pagkakasala para lubos siyang makalaya sa kadiliman at ang buhay niya ay mapuno ng liwanag ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At dumating po ang panahon na ang tao po na ito ay nakalaya. Amen. At nung siya'y makalaya, mga kapatid sa ating Jesucristo, kahit siya nasa loob ng kulungan, ang tingin ng kanyang mga magulang, hindi siya laya. Pero para sa kanya, laya siya. Laya po siya. Wala ang buhay niya sa kadiliman, kahit naroon siya sa loob ng kulungan, alam niya na sa liwanag siya, wala siya sa kadiliman. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ito ang kailangan po natin. Hindi mo magagawa na ang buhay mo italaga sa Panginoong Hesus, sumunod sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, kung hindi mo mismo nararanasan ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, ang kabutihan na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Ito ang nais ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa po sa atin. Huwag mong palampasin ang liwanag na ito. Kung paano hindi pinalampas ng bulag yung liwanag na kung saan sa pamamagitan ng ating Jesucristong dumating ng oras na yan doon sa kanyang kinalalagyan at kung paano hindi rin pinalagpas ng tao na to na kung saan sana makakalaya sa kulungan kung hindi niya lang inamin kung paano niya hindi pinalagpas ang liwanag na yan para tunay siyang makalaya sa kadiliman. Sana ang Jesus nito matutunan natin laging tawagin upang ang liwanag na dala niya maging liwanag lagi sa buhay po natin. Amen. At hindi lang maging liwanag para sa buhay natin, kundi mismo madala rin natin ang wala pa sa liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayong lahat. Panandalian natin, iyuko ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Kung nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, napakasarap minsan sabihin sa isang taong nasa kadiliman, huwag kang mawala ng pag-asa. Manalig ka sa Diyos. Mga salita minsan na kung saan ay tila baga sa isang taong nasa kadiliman, minsan ay nagiging liwanag para sa kanila. Sa mga tao na tila baga minsan wala ng pag-asa, pero yung salita mo na magtiwala ka sa Diyos, manalig ka sa Diyos, minsan ay liwanag na dumarating para sa kanila. Amen. At ang liwanag na yan, siya mong taglay at patuloy pagliwanagin sa buhay po natin. Sa ngita na kung saan, palayain natin ang ating sarili sa anumang kasalanan, sa anumang maari, magiging kadiliman sa buhay po natin. Tulad ng taong iyon, inamin niya ang kanyang pagkakasala upang makamtan niya ang tunay na liwanag mula sa ating Panginoong Jesucristo. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa iyo sa iyo ang buhay ko. ang buhay ko. Punuin mo ako Punuin mo ng ako iyong liwanag. ng iyong liwanag. Sa iyo ang buhay ko, ito ay alay ko sa iyo.
Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa iyo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa iyo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao sa piling mo. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao, at ibalik ang tao, at ibalik ang tao sa piling mo. Nung makakita ang bulag, nung magkaroon siya ng liwanag, sumunod na siya sa Panginoong Hesus para patuloy na ang liwanag ay kanyang makamtan. Amen. Panginoong Hesus, salamat sa buhay mong inialay sa amin para ang lahat ng aming taglay na karumihan o kasalanan ay maging malinis sa pamamagitan ng banal mong dugo. Binubuksan namin ang pintuan ng aming puso ngayon at tinatanggap ka, Jesucristo, sa buhay namin na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Ikaw ang tunay na liwanag sa buhay namin. Ikaw ang tunay na pag-asa namin, O Diyos. Anumang suliranin mayroon kami, O Diyos, sa daigdig na ito, alam namin, Panginoong Jesucristo, sa iyo ay wala kaming kabiguan. Sa iyo ang lahat ay may kaliwanagan, Panginoong Jesucristo. Anumang dilim ang aming pagdaanan, may liwanag kang inilalaan para po sa amin. Kaya dalangin namin, Panginoong Jesus, patuloy mo kaming ingatan ng iyong mapagpalang kamay, Panginoong Jesucristo. Patuloy kang manahan at maghari sa buhay namin. At tulad ng iyong pangako, Panginoong Jesus, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Hinihiling ko, dakilang Ama naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Jesus, ipagkaloob mo nawa ang kahilingan ng bawat isang naririto ngayon. Ipagkaloob mo, Panginoong Jesus. Higit sa lahat, punuin mo ang puso namin ng pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo. Taas natin ang mga kahilingan natin sa Panginoon at panandalian niyo pong ibulong kay Lord ang inyong mga kahilingan. Panginoong Jesus, kung paano mo tinugon ang bulag at sinabi sa kanyang mangyayari ang kanyang hinihiling. Nananalig kami at nananampalataya ngayon na ang bawat ibinubulong ng iyong mga anak ngayon na naririto sa iyong banal na harapan, lahat ng hinihiling ng Thursday Group, O God, ay mangyayari, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy kaming biyayaan, O Lord, habang kami naririto sa bansang ito, malayo sa aming mga mahal sa buhay.
Patuloy mo kaming biyayaan ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoong Hesukristo. Patuloy mo kaming baluti ng banal mong dugo, Panginoong Hesus. At patuloy dalangin din namin, maging ang aming mga mahal sa buhay, ay biyayaan mo ng magandang kalusugan, kalakasan. Ilayo kami sa anumang uri ng karamdaman, dakilang Diyos, sa anumang uri ng kasamaan, ilayo mo kami, Panginoong Hesukristo. At dalangin namin, Panginoong Hesus, patuloy mong punuin ang aking mga kapatid, ang bawat isa sa amin, ang aming mga mahal sa buhay, ng mabubuting bagay na aming kailangan araw-araw at maibabahagi upang patuloy ang liwanag mo, Diyos, ay madala po namin sa mga taong nasa kadiliman. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa katugunan ng lahat ng aming kahilingan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Brothers, sisters, atin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mo kang tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ang tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ay pagsanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ng bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot na natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang matataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpelenteng liyong mababais. Ang sabi ng Diyos,
aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluhan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng gantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain nito. Maaring palaganapin ko ang aking bayan ng salo, ngunit sa sandaling ang bayan nito ng aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.